Sinusulong ng ilang kongresista ang muling pagpasa ng Bayanihan Law sa gitna ng krisis sa langis. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang lalamanin ng Bayanihan Law at tulad din ba ito nung panahon ng pandemya? Jiggy, mas malawak nga itong planong Bayanihan 3 kumpara doon sa Bayanihan 1 at 2 noong pandemic. Ayon nga po kay House Ways and Means Committee Chairperson Miro Kimbo, layo ng Bayanihan 3 na maibsan ang epekto ng mahal na petrolyo sa pamasahe, sa presyo ng mga bilihin at kabuhayan. Sakop po ng panukala yung pagpopondo sa ayuda programs para sa low-income households. Paplansyahin daw muna ng Kamara kung sino-sino yung tatanggap ng ayuda, paano po ito'y pamamahagi at gaano kalaking pondo yung dapat ilaan dito. Kasama nga po doon sa gagawing joint hearing yung iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DepDev, Department of Finance, DSWD at DOTR para pag-usapan ito. Pakinggan po natin itong pahayag ni Congressman Kimbo. So first is really having an ayuda program, identifying available cash, looking at the new sources, meaning you have a VAT windfall because nagtaas ang presyo ng bilihin. Tumataas ang VAT. Kailangan makuha natin yung windfall na yon at maitulak siya, maibigay doon sa mga sectors where it is actually needed. Pero Jiggy, hindi lang nga daw nakafocus sa ayuda itong Bayanihan 3. Dapat nga raw magkaroon ng long-term response sa ganitong krisis dahil posibleng maulit ang gyera. Dapat daw itulak ang alternative sources of energy o ibang pagkukunan para hindi lang tayo nakadepende sa krudo. Pakinggan po natin itong pahayag ni House Speaker Boji D. Alam niyo po, 95% ay nag-i-import po tayo. Very dependent tayo sa petroleum products. Kaya dapat may mga alternatives tayo. Ito ay isa pa po ito, nabanggit ko nga sa ating Pangulo, ang compressed natural gas. Kahit pa paano, meron tayong mga ibang mga alternatibo na hindi lamang tayo umaasa sa produkto ng oil na nanggagaling po sa Middle East. Jiggy, nakatakdangang gawin yung joint hearing ng 13 komite para talakayin itong mga solusyon sa problema sa langis. Sa susunod na linggo po yan sa April 8. Jiggy. At Marian, kung yung Bayanihan 1 and 2 nangutang ang gobyerno, pero sinasabi ni Congressman Miro Kimbo na parang pwedeng kunin sa savings o windfall ng VAT, sasapat ba itong mga ito o kailangan pa rin mangutang para sa Bayanihan 3? Jiggy, sa tingin ni Congressman Kimbo ay hindi na kailangang mangutang ng pamahalaan para sa Bayanihan 3. May sapat daw tayong pondo para rito pero nasa ehekutibo pa rin daw ang desisyon kung uutang tayo o hindi. Jiggy. At ano ang kanilang mga nakikitang pamamaraan kung paano masusolusyonan itong napakataas na presyo ng mga bilihin? Nga, Jiggy, gusto ng Makabayan Block, maisama na rin doon sa price control yung gasolina at diesel. Gusto rin nilang tanggalin o suspendihin nga yung collection ng VAT o value-added tax sa petrolyo. Para naman po doon sa pangmatagalang solusyon, itinutulak ng Makabayan Block na ibasura ang oil deregulation law at i-centralize yung pagbili nga po ng langis. Pag-uusapan daw yan ng komite, ayon nga po kay Kimbo. Nauna na rin sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na bukas siya sa usapin ng pagrepaso ng oil deregulation law at suspension ng VAT. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.